Isinusulong sa Kamara ang panukalang ipagbawal ang Filipino dubbing ng mga English na palabas. Humihina raw kasi sa Ingles ang kabataang Pinoy. Ano naman kaya ang say dyan ng mga Pinoy voice actor? Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Dahil weekend, ihanda na ang remote. Tamang nood lang tayo. Ang topic ko, The Man Behind 1,000 Voices na ang nag-iisang Kuya Pocholo. Ilan sa mga sikat na mga anime na ginawa ko noon, yung mga Cyber Kuro-chan, yung Ha! Manta ka sa akin, ako nga pala Cyber Kuro-chan. Itong bagay sa inyo! at si Bubo Chacha, yung magandang araw sa inyo, ako nga pala si Chacha. Mahigit 100 pelikula at programa na may libo-libong episodes ang nadub niya na. Pero ang pinakapaboritong episode ni Kuya Pocholo, ang paglikha niya ng voice acting program para sa mga aspiring dubber. Nabigyan na ng pagkakataon yung mga dubbers, no? At may pagmamalaki ko na almost 80% ng mga bago for almost 20 years ay nagsimula sa aking eskwelahan. Search tayo ulit. Type Tagadub Fans o yung mahilig manood ng mga dinadub sa Tagalog na palabas. Ako po si Ralph Ernest Francia. Ako po ang head ng dubbing directors dito sa... Tama ba? Rewind nga. Ang resulta ng ating... As a 90s kid, lumaki ako dun sa mga animation. Nakita ko yung family members ko. Na-amaze ako na it's a different culture kumpara sa amin. Entirely different personalities. Pero na nagiging parte ka. Kasi na-impart yung naiintindihan mo sila. From avid viewer to dubber. It's like you're living a dream. Yung mga nakatrabaho ko, sila yung mga boses na narinig ko nung bata ako, when I was growing up. Fast forward tayo. Itong si Mac, isa ring dubber. Magaling na ako mag-English. That's right, kuya. Ay, ano ba yan, daddy? Ay, nako. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Mukhang masaya ha. Studio tour na to. Mula sa talent hanggang sa gamit, all in na talaga. Hangarin ng sinumang dubber ng maiangat ang antas ng panoorin, mapapelikula man o telebisyon. Hindi lamang para mabigyan ng bagong boses ang mga karakter, kundi para kilalanin ang kanilang talento. Try ko rin nga ang dubbing. Oh, ganyan pa talaga na mayari? Tahimik! Marami pa akong dapat ipakita sa'yo! Pero teka, ang mga bida natin, napa-news ko po sa isang balita. Sa panukalang House Bill 9939 ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Benitez, no to Filipino dubbing ng English movies at TV programs na. Lagyan na lang daw ng subtitles. Humihina raw kasi sa English ang mga bata sa kakapanood ng Tagalog dub movies. Ang kasanayan ng mga Pinoy sa Ingles, malaki raw sanang tulong sa paglago ng call center industry. Kapag naisa batas, ang lalabag dito may multa na 50,000 pesos to 100,000 pesos at pwede makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pero ano kaya reaksyon ng mga dubber na posibleng namang mawalan ng trabaho? Laksan nga natin ang volume! Ito ay isang artistry or sining na hindi nyo pwedeng alisin. Tinanong naman natin ang ilang guro kung anong masasabi nila sa panukalang ito. Hindi po, dahil maraming contributing factors ang dahilan kung bakit mababa ang English proficiency level ng mga Filipino. Sa datos ng World Bank noong 2022, hindi bababa sa 90% ng mga batang Pinoy na edad 10 ang hirap magbasa ng simpleng teksto. Pero kasalanan nga ba ito ng mga Pinoy dub na palabas? O isa itong problemang nangangailangan ng mas komprehensibong solusyon? Ganyan ba tagad at mangyari? Tahimik, marami pa ko Mondi Lopez, News 5. Marami pa akong gusto ipakita.